guys! Welcome back to my channel. I'm your Mami Sang. Dalawa ang pag-uusapan natin ngayon. Ang una ay Hakot Awards ang TV5 Network at ang pangalawa naman ay nasaan na ba si Miles Ocampo. So ayan, mag-start na po tayo. Eto, tsadan, basahin natin. Ito ay galing sa The Kapatid Buzz Facebook account nila. Look, TV5 Network Incorporated at ilang programa nito, Hakot Award sa katatapos lang na 11 Professional Management Association of the Philippines or PMAP Annual Makatao Award. So, ayan mga ka-analyze, mga ka-reaction. Alam naman nating lahat na ang TV5 Network ay umaarangkadang stasyon ngayon, 'di ba? Lahat ng tao ay nakatutok ngayon sa TV5 dahil alam naman nating lahat kung bakit, 'di ba? So, ayan, tuloy pa natin ang pagbabasa. Wagi bilang TV Station of the Year ang TV5 habang Best TV News Program ang Frontline Tonight. Kabilang din sa nagwagi ng parangalang ilan sa mga programa ng One News at 1PH, kabilang na dyan ang mga host ng The Chiefs na sina Lucy Cruz Valdez, Ami Pamintuan, Ed Lingaw at Robbie Alampay na kinilala bilang Best TV Public Affairs Program Host. Wow, grabe, no? Ang dami talaga nilang award. Ang programang Woman in Action naman na hosted by Gretchen Ho ay nagwagi bilang Best Public Affairs Show. Wow! Nominado din for the first time ang Signal TV bilang TV Station of the Year, gayon din ang anchors ng Signal's Election Special na short take na sina Ed Lingaw, Patrick Paez, Manny Mogato, Regina Lay at Love Francisco bilang Best Public Affairs Show host. Signal TV's news anchors Cheryl Cosim at Jay Taruk ay nominado din bilang mga Best Newscasters. Congratulations mga kapatid. Wow, nakakatuwa. Ang dami nilang awards. Hindi lang sa television sila may awards. Meron din sa radio. Ito ang kanilang award sa radio. Alagang Kapatid, Best Radio News Program at itong 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Radio Station of the Year, 'di ba? Mapa TV at Mapa Radio, meron silang award. Ayan guys, so congratulations TV5, isang karangalan ito maging sa lahat ng bumubuo. Kayo ang tunay na panalo. Congratulations po ulit sa inyo. Ayan guys, lumipat naman tayo kay Miles Ocampo. So, sa mga naghahanap na katulad ko kung nasaan na ba siya, ito ang kasagutan. Tada! Eto guys, lumipat naman tayo kay Miles Ocampo kasi ang daming naghahanap. Isa na ako doon na nasaan na ba si Miles Ocampo kasi isa din yun sa mga gusto ko sa E80 na mag-host kasi magaling din siyang mag-host. So ito nakita ko siya sa TVJ on Kapatid TV5. Ito yung sabi, tada! Sa mga naghahanap kay Miles, tandaan nyo po na ang role niya ay pinch hitter ni Maine. Kapag andyan si Maine sa E80, wala siya. Sana maregular na siya. So, yun guys. So, malinaw sa ating lahat na pinch hitter ni Maine. So, yun na nga ibig sabihin na kapag wala si Maine Mendoza at Taide, mapapanood natin si Miles Ocampo. At parang sa obserbasyon ko guys, ewan ko kung naobserbahan nyo din, na parang si Maine Mendoza ay napapanood ko lang or napapanood lang natin mula Monday hanggang Friday, pero pagdating ng Sabado wala siya. 'Di ba nung tatandaan nyo nung birthday ni Tito Sen nung nakaraang Sabado, wala si Maine Mendoza at Tainde, 'di ba? So ayun guys, so tapos pag wala siya, mapapanood si Miles Ocampo. Tsaka hindi rin natin alam or ako lang bang hindi nakakaalam kasi 'di ba nga merong health problem si Miles Ocampo, hindi natin alam kung advisable ba na mag-work siya ng full-time mula Monday hanggang Saturday, kung kaya ba ng katawan niya, 'di ba? So hindi natin alam 'yon na kung may payo ba ang doktor niya. So hindi tayo sigurado tungkol doon. So ayun guys, dito ko na lang tapusin ang ating usapan. So kaya guys, maraming salamat po sa inyo na patuloy niyo pong sinusuportahan ng ating YouTube channel. Maraming salamat po and God bless. Humakot ng mga parangal sa 11th Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines o PMAP ang TV5
Signal at ang 92.3 Radyo 5 True FM. Ang Kapatid Network na iuwi ang award para sa TV Station of the Year. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Super big round of applause. Dekalidad na mga programa, premyadong mga personalidad sa umaarangkadang broadcast network sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-alagwa ng TV5, Nation Broadcasting Corporation at Signal TV na humakot ng parangal sa katatapos lang na 11th Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines o PMAP. And our TV station for 2023 is TV5. TV5. Hinirang na Best TV Station of the Year ang TV5. This is a testament to how well our organization values the people assets. No? We take care of each other. We look after each other parang tunay na kapatid. Best TV News Program naman ang late night newscast ng Kapatid Network na Frontline Tonight ni Bok Edlingao at Mayan Los Baños. I think the challenge for most journalists now in the digital age is to do news that is accurate and compelling, to make the important interesting and the interesting compelling. The Chiefs Signal TV. Kabilang si Bok Ed, wagi rin bilang Best TV Public Affairs Program hosts ang hepe ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez, Robbie Alampay at Ami Pamintuan para sa programang The Chiefs sa One News. Best TV Public Affairs Program ang Woman in Action ni Good Morning Kapatid anchor Gretchen Ho. Malaking reward siya. Alam mo yung kahit pa paano nakakadagdag sa kumpiyansa mo para ipagpatuloy kahit mahirap yung sinusubukan namin gawin na i-bridge yung TV sa digital at patuloy na magkwento ng kwentong Pilipino. Sa radio category, wagi bilang Best Radio Public Service Program ang Alagang Kapatid ni Menchie Silvestre at Mon Gualvez. Habang Radio Station of the Year naman ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang parangal na to ay talaga para sa tao ng Radyo 5 92.3 True FM. Dahil kahit na advanced na yung technology natin, pag walang tao, walang mangyayari sa radio operations natin. Binigyan din ng posthumous award ang veteran broadcaster at news anchor na si Mike Enriquez. Nagbabalita mula sa Frontline,